Diba? So ayun mga kababayan, anong masasabi nyo sa dahilan daw ng pagre-resign ni VP Sara? Dapat ba? Mga kababayan, tama ba ang kanyang mga desisyon? Tama ba ang kanyang ginawa? Pero syempre tayo matutuwa. Palagay ko, ang tunay na dahilan kung bakit itong si VP Sara ay talagang umalis dahil hindi niya nakaya ang kahihiyan. Bakit? Mga kababayan, bakit mo nasabi GP na hindi niya nakaya ang kahihiyan? Ito, tingnan nyo. Mga kababayan, ito gawa ko lang to, pero syempre may kasunod to. Diba? Tingnan nyo po, mga kababayan. Halos parang pag nag-survey kayo, diba? Parang gusto talaga nila na mag-resign na itong si VP Sara. Although ito ay ito ay edited, mga kababayan. 'Di ba? Parang gusto talaga nila na mag-resign na si VP Sara. Bakit? Bakit ganyan, GP? Bakit ganyan sinisiraan mo lang si VP Sara? Hindi po, mga kababayan, kasi ang lagay po ay ganire. Ito, news update. Ngayong araw lang 'to The Philippines is at the bottom 4 of the new program for International Student Assessment or PISA test on creative thinking, which is designed to gauge how well students create and improve upon ideas. Based on the scores, just 3% of 15 years old Filipino students can match the creative thinking skills of the average students in Singapore, which plays at the top. Mga kababayan, sobra at labis-labis na itong kahihiyan sa ating DepEd. So palagay ko, yung mga pinagsasasabi ni Harry Roque ay isang cover-up lamang ng pagiging mahinang leader at pagiging mahinang cabinet secretary ni Sara Duterte. Kasi tingnan nyo po, palubog ng palubog at wala pong pag-angat or progress ang PISA. Pababa ng pababa. Oh, bakit hindi kompleto yan? Mga kababayan, hindi ko naman na kailangang kumpletuhin. Gusto nyo ba? Gusto nyo pa ba na kumpletuhin ko ito? Kahiya-hiya to. Sa totoo lang. Sobrang kahihiyan ito para sa atin. Kaya palagay ko, sabi ko nga mga kababayan, lahat ng sinabi ni Harry Roque ay talagang ito ay pangtakip lamang. 'Di ba? Palabok lamang, sugar coating ng totoong dahilan. Ang totoong dahilan ay kahiya-hiya na ang DepEd na syempre nakakaladkad ang pangalan ni VP Sara. Siya ang dun eh. 'Di ba? Siya ang pinakananay na tatay ng DepEd. Pero anong nangyayari? Pabagsak ng pabagsak. Biruin nyo mga kababayan, 3% na 15 years old student, hindi man lang umabot, hindi man lang makamatch doon sa average level ng skills ng student ng Singapore. Diba? O para mabigyan ko kayo ng pinakabuo na nito, papakita ko na rin sa inyo. Teka lang. Oh, ito yung kabuuan yan. Oh, nakalagay dito mga kababayan. Basahin ko Oh, Philippine ranks at the bottom of new PISA test on creative thinking. Oh. Sabi rito, Filipino students have one of the weakest creative thinking skills in the world, based on a newly launched global benchmarking test. Pucha. 15 years old student in the Philippines scored 14 points on average in the newly introduced creative thinking assessment of the 2022 cycle of the program for international student assessment or PISA, placing the Philippines in the bottom 4 for among 64 countries. Biruin nyo mga kababayan, 64 countries tayo, yung pang 61, tama? Pang 61, di ba? Oh,
Tapos, ano pang sabi? This marks the first time that the PISA tested students on how well they can use their imagination and creativity to generate and improve upon ideas. Paano nga naman, mga kababayan, paano makakapag-isip ang mga kabataan natin? Isipin niyo pong maigi. Ano ang impact ng ginawa ni BP Sara? 'Di ba sa pag-alis po ng mga nakapaskil sa eskwelahan? Mas pinili niya pa na tanggapin ang paglalagay ng daklip. Tapos, hindi pa yon. Ang iyong leader, di ba? Leader ng DepEd, secretary ng DepEd. Paano makakapag-imagine, mga kababayan? Isipin po natin, hindi to kalokohan pero isasama ko na rin. Di ba ang tinuro sa bata? Pulburon? Anong sabi? Masarap yan. Nakaka-addict. Mga kababayan, isipin nyo na lang yung bagay na yon. Nasasabihin nila, pulburon, nakaka-addict. Yun ba? Siyempre tatatak yun sa mga bata. Hindi yun magandang halimbawa. Kaya siguro, pag sila ay nag-i-imagine, mga kababayan, at yung creativity nila, ay wala po silang maisip na maganda. Diba? Kasi yung leader mismo natin, walang maisip na magandang programa para mahasa, mahone yung kaisipan ng ating mga kabataan. Ang naiisip nila, addiction. Diba? Na tinuturo ng pinaka-leader ng DepEd. Oh. Ano pinagsasabi mo, Ramel Ariel, na binawasan ang pondo ng DepEd? Hindi pwedeng bawasan ang pondo ng DepEd dahil ang DepEd ang may pinakamalaking pondo. Diba? Sabi rito, Filipino students performance place the Philippines in the same... Ano ay sinasabi mo ba dyan, Ramel? Sabi mo sa akin, Filipino students performance place the Philippines in the same score range as 3 other countries on the bottom. Our countries whose scores are not statistically different from the Philippines, Albania, Uzbekistan, and Morocco. So, Philippines, Albania, Uzbekistan, Morocco, tayo pala yung pang 61 nga. The Philippine mean score of 14 is also well below the Organization for Economic Cooperation and Development. Really way low, mga kababayan. Sobrang baba po ng average natin, which is the 33%. According to the PISA result on creative thinking published at Tuesday. Pero 33 ang dapat na average, pero 14 lang ang nakuha ng Pilipinas. Napakababa. Really very low, mga kababayan. Countries that landed in the five are Singapore, nangunguna, 'di ba? Korea. Singapore 41, Korea 38, Canada 38, Australia 37, and New Zealand 36. Differences in the student performance of the highest and lowest performing countries are stark. For instance, only around 3% of Filipino students can match the creative thinking abilities of the average student in Singapore. So sobrang baba po. Nakakahiya, mga kababayan. Kasi wala pong magandang programa ang DepEd. Kaya ganito ang nangyayari. Sabi ko nga sa inyo, yung nangyayari na pag uwi nasa bahay lang nag-aaral yung mga bata, 'di ba? Hindi po 'yan nababantayan ng mga teacher. Sino ang gumagawa ng mga assignment? Yung mga nanay, yung mga magulang. Tapos habang nasa bahay, yung mga bata naglalaro. Anong ginagawa? Nag-ML. 'Di ba? Yung asynchronous na tinatawag nila, hindi po 'yan maganda, sa totoo lang. Para mabantayan o kung kayo ay namumroblema doon sa mainit na panahon na pagpasok ng ating mga estudyante, di ba? Sana man lang gamitin yung budget, yung pinakapondo.
Ang dami niyan, mga kababayan, libo-libo, bilyon-bilyon na pondo ng DepEd. Bakit hindi kayo makabili ng aircon? O kaya naman kung hindi talaga kaya, pwede naman din sana. Total, nandyan naman ang Zoom. Sana pag nag-Zoom, nakabantay pa rin yung mga teacher. Hindi pwedeng kung ano-ano ang ginagawa. 'Di ba? Kahit sana nasa bahay, total, bayad naman yung mga yan. Kahit nasa bahay yung mga estudyante, dapat nakabantay pa rin. Nakamonitor. Hindi pwedeng dapat nakatitig ka sa screen. 'Di ba? Kung pwede, total may Zoom naman, sana may isang malaking screen diyan sa school nyo para makita natin kung sino yung nawawala sa screen, sa monitor. 'Di ba? At sana meron pa ring group activities na ginagawa, may individual activities. 'Di ba? Para malaman natin talaga yung ability ng mga bata. Diyos ko, mga kababayan, kahiya-hiya yan. Ito, sabi dito, this evidence by the data that shows just 3.4% Filipino students reach level 5 proficiency in the test, while 30% of students in Singapore achieve this. Puche, sobrang layo, mga kababayan, ang pagitan from 3.4% to 30%, halos nasa 26%. 'Di ba? 26%. Sobrang baba po talaga niyan, mga kababayan. Diyos ko, parang ayaw ko nang basahin, ayaw ko na talaga. Kahiya-hiya naman yung ginagawa, yung performance. Tapos mas pinahalagahan pa ng favorite ninyo na the best vice president ninyo, yung trust rating compare doon sa tinatawag po nila na performance, 'di ba? Sa kanyang performance. Diyos ko, mahiya naman kayo, kahiya-hiya kayo. So dapat lang talaga na mag-resign siya dahil masyado nang makapal ang pagmumukha niya kapag hindi pa siya nag-resign. Tama lang po yun.